awarding para sa mga outstanding teachers ng bayan. Marami naman ang nakiisa sa Fluvial Parade para bigyang pugay ang kanilang mahal na patron. Habang hinihintay ang pagdating ng mga bangka, sabay-sabay ang lahat sa paghila ng lambat, simbolo ng pagsasama-sama habang kumakanta. Pampawala raw ito ng pagod ng mga Aparianos. Sa wakas ay dumating na rin ang iba't ibang bangka na may kanya-kanyang pakulo sa disenyo at kulay. Ang iba ay hila-hila pa ang kanilang mga huli. Hindi lamang mga lamang dagat ang makikita sa mga bangka, kundi na rin ang mga ani nilang pananim, bilang kanilang pagpapasalamat sa kanilang mahal na patron. Kapansin-pansin din ang mga okoy na kanilang ipinagmamalaki. Nang iahon ng lambat, lalong nagsaya ang mga Aparianos sa huli nilang tarakitok at kakak. Kinagabihan ay rumampa ang mga kababaihan para sa search for Miss Apari. Naggagandahang mga dilag ang humarap sa lahat ng manonood. Sa huling araw ng kanilang kapistahan ay ang gabi ng parangal para sa lahat ng mga nagwagi sa iba't ibang patimpalak. Ito rin ay tinawag na LG Unite, kung saan pinahalagahan ang mga kawani na patuloy nagbibigay serbisyo at tapat sa kanilang mga tungkulin. Dito nagsama-sama ang lahat ng mga kawani at si Mayor Tumaru sa pagsayaw sa kanyang pinausong Unity Dance. Sa aming paglibot sa Apari, aming tinungo ang Apari West. Kapansin-pansin ang maraming nipa sa aming mga dinaanan na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga rito. Ang mga bunga ng katas ng nipa ay kanilang ginagawang alak. Ito ay kanilang iniluluto. Ang mga natitira ay inimbak para maging suka. Nakita rin namin ang iba pang pwedeng gawin sa mga dahon at puno nito. Sa harap ng palengke ay kapansin-pansin ang mga nagtitinda ng maliliit na shells. Kung tawagin ito ay gagka, na paboritong kukutin ng mga Aparianos. Ang mga shells na ito ay binababad lamang sa mainit na tubig at ready to eat na. Ito pang isang kaalaman, ang mga shells na maputi ay mga babae, samantalang ang brownish naman ay lalaki. O diba, shells man na may kasarian din. Tinungo din namin ang San Antonio Beach. Perfect para sa mga gustong mag-picnic. May mga cottage dito. Siyempre, perfect din ito sa mga nais mag-surfing or mag-water skiing. At sa Punta Beach, kung saan nagtatagpo ang ilog ng Cagayan at South China Sea, dito nahuhuli ang kanilang ipinagmamalaking hipong aramang. At eto pa, dito rin nakikita ang isda na kung tawagin nila ay golden fish, presidential fish o ludong, kung saan nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 4,000 ang 1 kilo. At hindi lamang yan, very seasonal pa, dahil nahuhuli lamang ito tuwing buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre matapos ang matinding bagyo. Mayaman din sa history ang Apari. Sa Barangay Centro 9 ay naroon ang Chinese temple na itinayo noong pang 18th century. Sayang nga lamang at hindi namin napuntahan na nag-iisang barangay na nasa isla, ang Fuga Island, kung saan ay may remains ng ancient church na hindi pa alam kung kailan na itatag. Mahigit 7 oras po kasi ang pagpunta doon. Binisita din namin ang integrated farm sa Barangay Gadang na pagmamay-ari ni na Attorney and Mrs. Ramon Tumaru Jr. Sari-saring pananim ang matatagpuan dito at ang pag-aalaga nila ng iba't ibang hayop. May fish pond din na nagsisilbing palakihan ng mga bangus, tilapia at mga alimango. Malayo man ang aming tinungo ay hindi namin alintana ang pagod. Bagkus, kami ay natutuwa at nabigyan kami ng pagkakataon na tuklasin at kilalanin ang mga katangian ng Aparianos. Kagaya ng kanilang aramang, hindi ito mabubuo ng isa lang. Kailangan pagsama-samahin para ito'y maging isang okoy. Isa lamang paghahalintulad na lahat tayo ay kailangang magsama-sama para makayanan ang alinmang naisin. At isang pagpapatunay din ng kanilang laging sinasabi na basta't sama-sama, kayang-kaya.